Maligayang pagdating sa bunganga ng lagim. Payapa siyang naglalakad sa kalsada, galing sa kanyang pinagtatrabahuan. Dala-dala niya ang mga biniling food supplies para sa dalawang anak. Bumili rin siya ng laruan na matagal nang pinabibili sa kanya ng mga anak niya. Siya si Martha, 24 years old, isang single mom. Mag-isa lang niyang itinataguyod ang kanyang dalawang anak dahil maaga siyang nabiyuda. Mahal na mahal niya ang nasira niyang asawa dahil kahit kailan, hindi siya nagpabaya sa kanyang mag-iina. Inalagaan niya silang mabuti at wala siyang pagkukulang sa kanila. Lahat ng yun ay ayon mismo kay Martha. Nagkataong nagkaroon lang siya ng sakit sa baga at hindi nila yun naagapan, kaya lumalayon hanggang sa binawian na siya ng buhay. Kahit napakahirap tanggapin na wala na siya, nagpatuloy pa rin si Martha sa pagtataguyod sa dalawa nilang anak. Pareho silang lalaki. Grade 1 ang bunso at grade 2 naman ang panganay. Parehong matatalino at masisipag mag-aral. Kaya naman ganado siyang magtrabaho para sa kanila at umuwi agad para kumustahin ang mga napag-aralan sa eskwelahan. Habang iniisip ni Martha ang mga bagay na yon, hindi na niya namamalayan ang mga dinadaanan niya. Para siyang naglalakad sa ulap dahil sa kaiisip sa mga anak at kung bakit ganun kabilis na wala ang asawa niya. Hindi na siya pamilyar sa lugar. Tahimik at madilim na kalsada yon. Mabuti na lang at may nakita siyang bench sa lugar na yon. Sa pagmamasid niya sa lugar, bigla niyang naalala ang lugar na yon. Yun ang lugar na pinag-uusapan sa opisina nila nung araw na yon. May kumakalat kasing kwento tungkol sa kalsadang yon. Mayroon daw nagpapakitang white lady. Isa sa mga katrabaho niya ang nakakaramdam daw ng takot sa tuwing dumaraan sa kalsadang yon. Pero bakit parang ngayon niya lang ito nadaanan sa loob ng ilang taon niyang pagtatrabaho at hindi niya rin matandaan kung minsan na ba siyang naglakad sa lugar na yon at nagabang ng masasakyang tricycle. Naipon ang mga tanong na yon sa isip niya. Pero bigla ring nawala ang lahat ng yon nang may biglang dumating na tricycle. Walang pasahero yon. Kaya naman diretso sakay na siya. May edad na rin ang nagmamaneho nun. Agad siyang nagbayad at nagsabi kay manong driver na sa plaza siya bababa. Pero hindi siya pinansin ni manong driver. At diretso lang ang mama sa pagpapatakbo habang nakatingin lang sa kalsada. Kaya naman, naisip niyang iabot na lang ang bayad niya pagbababa na siya. Kung tutuusin, hindi naman ganun kalayo ang lugar niya. Kaya pwedeng-pwede niya talagang lakarin yun. Ang ipinagtataka niya lang talaga ay kung bakit hindi niya alam ang lugar na may bench na inupuan niya bago siya sumakay. Samantalang lagi naman siyang bumibiyahe mag-isa. At bakit alam niyang may dadaang tricycle kung hindi niya naman talaga kabisado ang lugar. Litong-lito na siya at medyo nahihiwagaan sa mga nangyayari. Kaya binaling na lang niya ang atensyon sa pag-check ng cellphone kung may mga PM na sa kanya ang yaya ng mga anak niya. Lagi niya kasing sinisiguro na pagpatak ng ganong oras, tapos na dapat kumain ng hapunan, nakapaghilamos na at nakasuot na dapat ng pantulog ang dalawang anak niya. Pero laking pagtataka niya nang wala siyang makitang PM mula sa yaya ng mga anak niya.
Kaya agad niyang tinawagan ang number ng yaya. Pero nakapatay ang cellphone niya. Hindi nagri-ring. Baka kung ano na ang nangyayari sa dalawang anak niya. Hindi kasi pangkaraniwan na hindi nakabukas ang cellphone ni yaya. Yan ang isang tanong na dumagdag sa mga iniisip niya. Maya-maya pa, napatingin siya sa relo niya. Napansin niya na 8:40 PM pa rin, tulad ng huli niyang tinignan yun. Naisip niyang sira na siguro yun, kaya bigla na lang huminto. Tinanong niya si Manong driver kung anong oras na, pero hindi pa rin siya kinibo ng mama. Kaya pasigaw siyang nagtanong uli para madinig siya nito. Pero hindi pa rin umiimik si Manong driver. Akba na sana siya magtatanong ulit nang mapansin niyang mali ang dinaraanan nila. Labis ang pagtataka niya dahil ang hindi pamilyar na kalsadang nilalakaran niya kanina ang kasalukuyang kalsadang dinaraanan nila. Ano ba naman to? Bakit ganito ang nangyayari? Tanong niya sa sarili. Manong, hindi ba dumaan na tayo dito kanina? Tanong niya uli sa tricycle driver na may halo ng matinding pag-aalala at takot. Pero gaya ng una, hindi pa rin siya pinapansin ng driver. Nakatuon lang ang mga mata niya sa kalsadang dinadaanan nila na parang walang naririnig. Tinitignan ni Martha ang dinadaanan nila at napansin niya na ang misteryosong kalsada pa rin ang binabagtas nila. Ano bang nangyayari? Sigaw niya ng malakas sa driver ng tricycle. Manong, ihinto nyo! Bababa ako! Takot na sigaw ni Martha sa driver na halos naiiyak na. Hindi niya alam kung anong meron sa driver na yon at bakit paulit-ulit lang silang dumaraan sa kalsadang yon. At hindi man lang natitinag ang driver na patuloy pa rin sa ginagawang pagmamaneho. Sa sobrang galit ni Martha, sinunggaban niya ang manibela ng tricycle at hinanap ang brake. Sa kanya lang napansin na may mali sa driver na yun. Hindi niya agad napansin ang mukha niya dahil mula sa inuupuan niya, kalahati lang ng mukha ng driver ang nakikita niya. Kaya laking gulat niya nang makita niya ang kabilang bahagi ng mukha ng driver. Bungo na pala yun. Naaagdas na rin ang mga mata niya. Nandilimahid sa dumi ang suot niyang damit na gula-gulanit. Ginagapangan ng maliliit na uod. Ang wasak na bahagi ng ulo niyang luray-luray na ang itsura. Nakita niya rin na naglalaglagan ang maliliit na piraso ng durog na utak ng mamang yun sa kanyang pantalon. Napasigaw si Martha at hindi na siya nagdalawang isip na tumalon mula sa tricycle. Wala na siyang pakialam sa mga binili niyang pagkain at laruan para sa mga anak niya. Wala na siyang ibang iniisip kundi ang kapakanan niya at masigurong buhay siya makakauwi sa kanila. Nang nakaalis siya sa tricycle, tuloy pa rin yun sa pagharurot hanggang sa tuluyan nang nawala. Ligtas si Martha, pero hindi ang mga binili niya. Nadurog ang mga pagkain at hindi na pwedeng kainin. Habang ang mga laruan naman na para sa mga anak niya, nadaganan niya at nasira. Wala siyang ibang naisalba, kundi ang sarili lang niya. Sira din ang bag niya at ang cellphone niya nasira din ang screen. Dahan-dahan siyang nagmasid sa paligid habang inuunat niya ang katawan niya mula sa pagkakabagsak. Iniinda niya ang tuhod niya at ramdam niyang may gasgas siya sa gawing kaliwa ng kanyang noo. Pero hindi niya pinansin yon
Dahil wala na siyang hangad ng mga oras na yon, kundi ang makauwi na agad sa kanila at nang makita niya na ang dalawa niyang anak na lalaki. Nagbalik ang pag-aalala niya nang maalala niyang wala pa nga palang update mula sa bahay. Tinignan niya ang mga message pero wala pa ring PM ang yaya ng mga anak niya. Habang dinadial niya ang number ng yaya, naagaw ang atensyon niya na kalsadang pinagbagsakan niya. Dahil yun pa rin ang kalsadang paulit-ulit nilang dinaraanan ng sinakyan niyang tricycle. Naiiyak na siya sa sobrang pagkalito. Nagpapanik na siya. Hindi niya talaga maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya at bakit lagi siya nagpapabalik-balik sa lugar na yon. Habang tumitindi ang pagkadesperado niya, napansin niya na may paparating na naman na isang tricycle. Iniisip niya na baka yun ulit ang tricycle na may demonyong driver na may nakakatakot na mukha. Sinubukan niyang tumakbo ng mabilis para hindi siya abutan ng tricycle. Pero nagsalita ang driver at bumusina sa kanya. "Uy, miss! Okay ka lang? Bakit parang takot na takot ka yata? Ihahatid na kita. Gabi na oh." Mukhang mapagkakatiwalaan ang boses niya. Hindi siya yung driver na unang nagsakay sa kanya. Totoong tao siya. Mukhang nasa late 30s ang edad at maganda ang tricycle niya. Sa may plaza lang po ako, Manong. Sabi ni Martha sa driver, sabay sakay sa tricycle. "Bakit takbo ka ng takbo rito? Delikado sa lugar na to. Mag-aalas 12 na oh." Sabi ng driver. Mag-aalas 12 na? Hala, Manong, pakibilis na naman po. Gusto ko nang makita ang dalawang anak ko eh. Hindi ko kasi sila makonta kanina pa. Pagmamakaawa ni Martha sa driver. Bakit ka nga kasi nagtatatakbo?" Tanong ulit ng driver na halatang takang-taka sa itsura ni Martha. Tumalon po kasi ako sa tricycle. Hindi ko agad napansin na isa pala siyang multo. Sira ang mukha niya at naaagnas na. Sagot ni Martha. "Seryoso ka?" Tanong ng driver. Opo, Manong. Kaya nga po puro sugat ako dahil pinilit ko pong tumalon sa tricycle para lang makatakas. Bakit po ba, Manong? Pagtatakang tanong ni Martha. "Baka kasi nakita mo yung kaluluwa ng mga namatay sa kalsadang to. Mga 3 linggo na ang nakararaan." Sagot uli ng driver. Ha? Ano raw pong nangyari? Maayos naman daw yung pasada ng tricycle. Tapos bigla na lang daw may nakasabay na truck sa kabilang lane. Sa hindi malamang dahilan, dire-diretso lang daw yung tricycle sa direksyon ng truck. Kaya yun, patay ang driver, pati na ang sakay niyang Naputol ang kwento ng driver nang may makita silang dalawang binatilyo na mukhang papauwi pa lang din ng mga oras na yon. Inalok sila ng driver na sumakay. Pareho sana silang sasakay sa loob nang pinigil ng driver ang isa. "Anong ginagawa mo? Dito ka sa likod ko. Kita mong dalawa na sila dyan eh. Sisiksik ka pa. Bawal ang tatluhan sa loob." Mataas na tono ng driver sa binatilyo. "Oo nga, Manong. Dalawa lang naman po kami ah." Sabi ng isang binatilyo. "Oo nga, dalawa lang kayo. Pero kung sasakay ka rin sa loob, magiging 3 na kayo. Kita nyo namang may sakay na ako eh." "Ila, nananakot pa si Manong oh." Patawang sagot ng binatilyo. "Ano ba? Wala akong oras makipagbiruan sa inyo ah. Nagmamadali na." Natigilan ng driver nang mapatingin siya kay Martha. Nahalatang gulat na gulat.
May pasahero ko dito kanina. Babaeng nakaputi. Kausap ko pa nga siya eh. Ano ba naman yun, no? Bakit ako pa? Ay nako. Takot na sabi ng driver sa mga binatilyo habang nakatingin sa pwesto ni Martha. Laking pagtataka naman ni Martha sa pinag-uusapan ng mga lalaki. Parang may mali. Sabi niya sa sarili. Bakit? Hindi niyo ba ako nakikita? Nandito ako! Manong! Sigaw ni Martha. Pero parang hindi siya naririnig ng driver at ng mga binatilyo. Ano ba, Manong? Hindi niyo ba ako naririnig? Ano ba talagang nangyayari? Naku kuya, baka pinakitaan na rin kayo ng white lady. Sabi ng isa pang binatilyo na katabi ni Martha. Ano ba kayo? Huwag nga kayo magbiro ng ganyan. Nandito ako. Mga bulag ba kayo? Hindi ako white lady. Uuwi pa ako sa mga anak ko. Tigilan niyo nga ako. Pwede? Sigaw ni Martha. Sa pagkapiko ni Martha, hinampas niya sa balikat ang katabi niyang binatilyo. Laking gulat niya dahil tumagos ang kamay niya sa binatilyo. Hindi ko siya mahawakan. Bakit ganoon? Ano ba talagang nangyayari? Kalmado, pero talagang balisa siyang bumaba sa tricycle hanggang sa umalis na yon. Napaupo si Martha sa isang bench at doon niya naalala ang lahat-lahat. Naaksidente ang sinasakyan niyang tricycle. Inatake sa puso ang driver nun, kaya nawalan ng kontrol at dire-diretsong sumalpok ang tricycle nila sa kasalubong na truck na matuli ng takbo. Naaksidente sila. 8:40 ng gabi. Namatay ang driver, pati na si Martha. Patay na siya. Pero hindi niya yun matanggap. Multo na lang siya. Pero paano ang mga anak niya? Maliliit pa sila. Ano na lang ang mangyayari sa kanila? Hindi niya magawang makauwi. Kaya pabalik-balik siya sa pinangyarihan ng aksidente. Kaawa-awang mga bata. Ang tanging mga kayamanang maituturing ni Martha. Mga kayamanang iniwan sa kanya ng mahal niyang asawa. Kaya buo na ang isip niya. Pilit niya nga hanapin ang daan patungo sa mga anak niya. Kahit magpabalik-balik siya sa paglalakad, sa misteryosong kalsada na yon, hindi siya susuko. Paulit-ulit niyang susubukang makaalis sa kalsadang yon. At wala na siyang pakialam kung may makakita man sa kanya. At bansagan pa siya na isang white lady. Shoutout nga pala kina Ednilyn Royo, sa kapatid niyang si John Patrick Royo at sa anak niyang si Kyle Cedric Ramos. Pati na kay Neil Pantone. At syempre babalikan ko lang si Romerlin Traya. Wag na wag sana kayo magsasawa sa mga kwento ko. And guys, please support din pala yung mga kasama kong voice actors na meron ding horror stories.